Signal number 5 na po sa hilagang silangan ng mainland Cagayan dahil nga po sa Super Typhoon Ophel. Sa bayan ng Santa Ana, may mga residenteng ayaw pa ring lumikas. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay bahagyan nararamdaman ng epekto ng Super Typhoon Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Bahagyan na pabugso-bugso na yung hangin at ulan at mataas na rin at malakas yung alon sa baybayin. Pero ang problema nga, Connie, ayon sa lokal na pamahalaan ay bagamat meron silang ini-implement na forced evacuation ay halos ayaw pang lumikas ng mga residente. Ayon sa MDRRMO, mahigit 1,000 families ang target nilang mailikas ngayong umaga pero 8 pamilya pa lang ang nasa evacuation center. Giit ng mga residente mamayang hapon pa sila lilikas dahil abala pa sila sa pag-aayos ng kanilang mga bahay, ganun din yung kanilang mga bangka. Bilang hakbang ng LGU, katuwang na nila ang PNP sa implementasyon ng forced evacuation. 16 na barangay ang patuloy na iniikot ng otoridad sa ngayon para sabihing lumikas na ang mga residente. Bukod sa malalakas na buhos ng ulan, nag-abiso na rin ang otoridad sa banta naman ng storm surge at flash flood. Connie? Yes, Jasmine, paano kinukumbinsi ng LGU ang mga residente na lumikas na sila bago pa mag-landfall ang super bagyo? Alam mo, kanina lamang, Connie, ay kasama na ng mga barangay officials ng MDRRMO ang PNP Santa Ana. Inisa-isa nila lahat ng bahay, kinausap yung mga pamilya at sinabi nga na kinakailangan ng lumikas. At sinabi nila na kung gaano man kalakas yung bagyong Marce na nanalasa noong nakaraang linggo dahil super typhoon itong Ophel ay inaasahang mas malakas pa ang ating aasahan na bagyo ngayon. Kaya naman kanina, nung nag-ikot ang mga barangay officials kasama ang mga pulis ay isinama na rin nila yung mga bata, yung mga senior citizen, ganun din yung mga ginang dadalhin sa mga evacuation center, Connie. Oo nga, at balita natin may mga kakulangan na doon sa supply para sa mga evacuee. Ano ang ating report tungkol dyan? May mga na-observe ka ba na medyo nagre-reklamo kaya? Dito sa bayan ng Santa Ana, Connie, ay maayos pa naman, sapat pa naman yung mga food packs na naka-prepositioned sa iba't ibang mga evacuation centers, sa iba't ibang mga barangay. Actually, galing tayo kanina doon sa munisipyo, ongoing din yung repacking pa ng mga pagkain, yung mga food packs na dadalhin pa rin sa iba't ibang mga barangay. Pero ang request sana ng mga evacuee, Connie, na sana yung dalhin sa mga evacuation center, yung mga hot meals na dahil medyo pahirapan din yung pagluluto kapag nasa evacuation center, lalo na kapag napakarami, siksikan yung pamilya sa bawat evacuation center. Kaya better daw na meron ng mga hot meals na ipapakain specially sa mga bata, Connie. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.